Mga kapatid, kami po yung nagbabalik sa face-to-face at inireklamo nga ni Mang Diosdado ang kanyang bunsong kapatid sa ina na si Jocelyn dahil nga daw po inaangkin yung bahay. Yung bahay na yon ay kanino ba, Jocelyn? Sa akin po yun. Pati yung Bakit mo lote, nasabing sa'yo? iniwan po ng ama ko yun sa akin. May kasulatan ka? Opo. Bago siya mamatay, nagpagawa po kami ng affidavit. Nandun po yung pirma ng daddy ko na sa akin po yun. Tapos gusto niya pang tumira doon sa bahay. Eh, pag inisip ko, pag namatay nanay ko, baka akinin niya yung bahay. Nalalaki siya, babae naman po ako eh. Wala naman akong laban yan. Ang dami nila, nag-iisang anak lang ho ako. Wala akong Kanina, nasabi mo na adik sa babae ang Opo. kuya mo. Adik po Bakit siya sa mo babae. nasabi yun? Kasi nakikita ko rin naman po eh. Kung sino-sino babae rin ang kasama niyan eh. Pero may asawa ang kuya mo, di Wala ba? na po asawa yan, hiwalay na noon pa. Ang mga anak niya napabayaan. Pero gaano katotoo na sinabi rin ng Kuya Diosdado mo na pati ang nanay mo, pinagkakait mo sa kanya pag pumupunta siya doon at dumadalaw siya. Mag-umpisa po nung kinder hanggang naging grade 6 ako, nandun ako sa lola ko. Pupunta lang po ako sa bahay namin pag tuwing Sabat Linggo, walang pasok. Tapos sabihin ako pa magdadamot sa nanay ko. Samantalang nauna pa nga silang ipinanganak sa akin. Kanina, kinuwento naman ni Kuya Dado na nung lumalaki ka, inalagaan ka naman nila, minahal ka nila. Yung tatay mo pa nandun nga na daw tayo. ang laging umiinom at pinagsasalitaan sila ng hindi maganda. Lumpo nga po kasi yung father ko eh. Lumpo Oh. na yun eh. Oh, Bakit? pero magkapatid nga kayo, magkadugo kayo, Bakit kayo niya pa rin ang binenta? dapat na nagtutulungan. Yun nga po, alam ko sa magkakapatid, nagtutulungan. Oh, pero ang bakit nangyayari, sinasabi ako nga- ang pinagtutulungan. Oh, bakit mo nasabing Tatlong ikaw anak ang ko na ospital, Tiami. pinagtutulungan? Alam nyo, sa ospital mga anak ko, walang isa sa kanila, wala man lang tumulong. Kami lang ng asawa ko naghahalin din sa ospital. Sana man lang sa dami niyan. O Joy, eto 20, pamasahe mo ba puntang ospital? Pero lahat sila Nagsabi wala. ka ba, Joy? Humingi ka ba Lumapit ng ako. tulong? Lumapit po ka. ako. Anong sinabi Pero sa'yo? wala. Ano raw magagawa nila? Wala naman mga tulong yung mga yan. Wala raw silang maitutulong. Hindi, kahit wala akong pera, Mang Dado, pero sana po, kung kayo man po ay walang maitulong sa pamamagitan ng pagbigay ng pera, pero yung mag-alaga po dun sa inyong pamangkin, Opo. pwede naman ho yun siguro, hindi ho ba? Pwede po yan, pero ang ano nga po, malayo nga po ako sa kanila eh, tsaka nag-iisa Hindi nga ko po nga alam ako kung eh. nasaan Yun na nga yun po eh. ang ano eh. Wala po May ako. darating Nung time dito na sa bed, may sakit titiras po pa yung ako. anak niya na sinasabi, wala po ako dahil wala nga po ang matira kung saan nga lang po ako nakaano nun. Nasan nga po yung ibang kapatid Ewan ko dyan, ninyo? may mga anak Ano, na ano bayaan. po sa ano, kapitbahay lang po niya. Doon sa ibang kapatid, bakit hindi ka doon lumapit, Yun nga po eh. Joy? Lumapit po ako. Wala nga rin po. Walang tumulong sa kanila kahit isa. Sabi ko siguro, kahit namatay na yung ama ko, ni isa sa kanila, wala akong nakitang tumulong. Ni magbigay man lang ng kape sa mga naglalamay. Wala. Kami lang ng dalawa ng nanay ko naghahalininan. Joy, batay sa napag-alaman namin, umalis ka sa bahay nyo nung Umalis po ikaw ako ay dahil din po sa kanya. 16. Bakit? Umaga pa lang, siyempre, tutulungan ko magluto, nanay ko. Tutulungan ko. Pagdating ng umaga, mga anak niya, nandun lahat. Pakakainin. Siya, ano ginagawa niya? Wala siyang ginagawa. Eh wala nga akong trabaho nun eh, tsaka ang isa pa nga, ang inaano ko po kasi, wala nga po akong bahay pa. Paano hindi pupunta rin yung mga anak ko? Dahil nasunugan nga po ako. Natural lang po na itong mga anak ko, di ba sabi ko nga po sa inyo, Kahit pa sabihin mo nagkahiwalay nga po yung sinugang mga ka, anak ko eh. gagawa ka ng paraan, lalaki ka. Eh ako, nagsawa na rin po ako. Tutulong din ako sa nanay ko, patas gano'n din pala ang mangyayari. Hindi ginawa ko, lumayas na lang ako ng bahay namin. Para makaiwas sa kanila. Pero Joy, hindi mo ba inunawa muna yung sitwasyon ng kuya mo? Kasi kung babaligtarin naman natin, ikaw din man ang masunugan at ikaw din naman ang mawala ng asawa, mahiwalayan ka. Siyempre sa pamilya ka rin naman tatakbo, Kaya nga hindi po, ba? Kaya nga po, hiniwalay So yan bakit dahil mo sa ganyan eh. pinagseselosan yung kapatid mo na ang nangyayari lang naman, bumabalik lang naman siya sa pamilya dahil wala namang ibang tutulong sa kanya, kundi pamilya din. Hindi niya na po binalikan yung pamilya niya nung araw nung magkasunog na yun. Kaya pati po yung bahay niya, pinabayaan na, tapos ibinenta niya. Tapos nagpakalayo na po yan, di na po namin alam kung saan nagpunta yan. Okay, binanggit mo kanina na dati ang nagpapakain sa mga anak niya ay ang nanay mo.
Pero gaano katotoo na pag-alaman din namin na ngayon naman ang nagpapaaral sa mga anak mo ay nanay mo rin, hindi Opo. ba? Kasi ngayon po, wala po akong trabaho. Sabi ko sa nanay ko, huwag muna pag-aralin. Kasi wala akong trabaho, wala rin trabaho yung asawa ko. Kaya nga sabi ko naman ganyan sa nanay ko, kung tutulong siya, huwag niya naman ako susumbatan. Kasi siya hindi sinusumbatan. Tapos ako sinusumbatan. Paano Ibig sabihin, sinusumbatan ka? ikaw kwento pa ng nanay ko sa mga kapitbahay na kasi ganito yung anak ko, ganyan yung anak ko. Sa anak ko magbibigay siya, magbigay lang ng tahimik na kami lang mag-ina nakakalam. Hindi yung kailangan, di ba, ikwento pa sa mga ibang tao. Di nakakahiya yun. Ako, Kuya Dado, doon po sa apat na kapatid niyong yon, wala po ba kayong pwedeng pakiusapan sa kanila Yung na, natuloy niya ng kapatid, ayaw siyang doon kayo papatayin. tutuloy? Sumutalo akong kapatid. May kanya-kanyang ko sa pamilya na po eh. Eh si Joy din po kasi ay meron na. Opo, ibig po sabihin, doon sa nanay ko po kasi, may paupahan na mga kwarto. Kaya ang gusto pong mangyari ng nanay ko, anuhan po ako kahit isang kwarto doon. Kasi Mang Dado, doon po Opo. ba may bakante? May bakante ba doon, Joy? Wala po, may mga Wala nakatira kang po. ano. Ngayon, So pinapaupahan mo? Pinaupahan po Opo. yung nanay ko. Ngayon, ang dalawang gusto pong kwarto. mangyari ng nanay ko, igawa po ako ng isa pang Doon siya kwarto. ititira. Doon sa ano. Ititira, babaero. Doon mo ititira yan. Kung sino- Pero Joy, ang nanay mo ay buhay pa. Alam mo, Joy, So ang nanay mo ang lumalabas na pwede pang magsabi kung sino ang gusto niyang patirahin doon o hindi kasi hindi pa iyo ang bahay na yon. May kasulatan ka ba na Opo, iniwan sa akin. Aka na, patingin? Iniwan ng ama ko yun eh. Ito yung apidabit oh. Attorney Acosta, kasi nag-aagawan sila doon sa bahay pagkatapos buhay pa ang nanay ni Ate Jocelyn at ni Kuya Dado. May karapatan po ba si Kuya Dado na tumira doon sa bahay na yon? Ang gusto ko munang liwanagin, Joy, kailan ba naipundar yung bahay na yan? Nung nagsama na ang tatay mo at ang nanay nitong si Mang Dado. Matagal na po. O bago pa ipanganak ka? Matagal na po yun. Yung bahay nung na yung bago. pagkapanganak niya na po. Yung sa Magkasama unang, na po. sa tatay mo, wala Wala naipundar. po, po. dahil kanya-kanya po kami ng Yan, ano eh. sa akin Kanya-kanya po yan. po, kanya-kanya po kami Yan, ng iniwan ng lote. ama ko sa akin bago po namatay. So ito ngayon, yung bahay na ito, ay pag-aari ng nanay nyo at ng tatay mo. Yeah. Okay? Doon sa bahay na yon, kung babalyuhan yon, kalahati noon ay sa tatay mo, ang kalahati noon ay sa nanay nyong dalawa. May karapatan din ang kapatid mo at may karapatan ka. Kasi kung mamamatay ang nanay nyo, wag naman, no? Legitimate siya, legitimate ka, pare-pare kayo may karapatan, pare-pareho rin ang share nyo sang-ayon sa Article 980 ng New Civil Code sa succession. So hindi mo po pwedeng angkinin yung buong bahay sa pamamagitan ng isang affidavit lamang. Dahil nga sa nabanggit, attorney, na buhay pa yung kanilang nanay, so, ibig sabihin, yung nanay pa rin nila ang magdidesisyon kung sino ang gusto at ayaw niyang patirahin sa bahay na yun. Oh, magdidesisyon ang nanay niya, pero dapat natin maunawa, hindi naman dapat apihin ng isang ina ang kanya ring sariling dugo at anak. Nasasabing hindi ka pwedeng tumira dito. Diba? Opo. Pero hindi Anak naman po din yan, dugo nagpapalayas at ang laman ng nanay. nanay. Pero hindi naman ho daw siya pinapalayas ng Hindi naman kanyang po ako ina. pinapaano, dahil nanay ko nga po nag-o-offer sa akin na Na dun ka, pagtayo ako magtayo ng ano, kwarto. kanina Ang po. bali Siya lang po may talaga ayaw yung ay si maayaw. Joy. Siya lang po yung maano. Paano wala naman tumatagal na bahay sa'yo eh. Binibenta mo eh. Siya lang po. Dalawang bahay, binenta niya po. Ay, nagbenta? Hindi niya iniisip, mga anak niya. Paano magbebenta na Palagay na natin. Ay, Palagay sunod po na lang. natin na sunog o na demolition. Lalaki siya, gumawa siya ng paraan. Tayo niya yung bahay niya para pag ano, may bahay Saan yung nga mga ako anak niya lima. magtatayo? Ano, Wala nasaan nga yung anak niya lima? magtatayuan. Napabayaan niya po. Na-demolish nga. Nagpakalayo siya. Nasunog daw eh. Eh, wala siyang pampagawa. Nung masunog Yun na nga po, po eh. ibinenta niya yung lote. Ay, yung Joy, pinagbentahan. marahil merong hindi magandang nangyari sa kuya mo, pero Umalis nandun na siya, nga hindi tayo, kasama di ba? pamilya niya. Sinasabi ko, salamat po Attorney Acosta, sinasabi ko na lahat naman tayo, pag nagkakaproblema, nadadapa tayo sa buhay, di ba ang binabalikan din natin ay pamilya natin? So bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng kuya mo na bumalik dun sa bahay na yun at makapagsimula ulit? Ayoko talaga siya. Nadala na ako eh.
Hans, nako siguro ito na ang pagkakataon ng mga sausawero at sausawera na Bigyan mo ng bahay, tapos ipakita bibenta. nila ang kanilang opinion sa ating usapin ngayong araw na ito. Mga kapatid, kay Mang Dado ba sa puti o kay Joy sa pula? Boto Hands, Part 1, go! Chang Ami, nakikita natin ngayon na mas marami at tayong nakikitang puti. Marahil siguro gawa ito nung explanation nga ni Attorney Acosta. Pero may mga nakikita din naman tayong nakataas na pula na parang sinasabi naman nila na, teka lang, baka may rason talaga kung bakit parang nadala na ito si Joy. Mga kasawsawan, ang kapatid po ni Kuya Diosdado na masama rin daw ang loob kay Jocelyn dahil nga sa pag-aangkin at pagdaramot nito sa kanilang bahay ay magsasalita na rin po. Narito po si Blanquita del Carmen. Pasok! Ate Blanquita, gaano po katotoo na masama po ang loob ninyo kay Joy? Kasi po, na talagang masasabi po namin swapang yan eh. Kasi, yung kuya ko, nag-iisa po, wala siyang matulugan, walang makainan. Minsan nga, sa karsada lang yan natutulog. Pagpupunta po sa bahay ng nanay namin, siyempre, nanay namin, may karapatan siyang humingi dahil nagugutom. Oho. Nagagalit po yan, tinatago niya yung pagkain. Tinatago niya, inaakyat. Mga face to face, ang revelasyon po ni Ate Blanquita, malalaman nating lahat sa pagbabalik po ng nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang face to face. Yan lang kayo. Hindi ko naramdaman sa kanila, mga kapatid ko yung mga yan. Na-hospital ng mga anak ko, wala kang tumutulong sa mga yan. Eh, paano tutulong? Sugarol ka? Kahit mga Oh, sino nagsusugal? Sugarol yan eh. Sugarol. Anong sugal? Nagkatongit ng mamadyok.